Magandang araw mga bata para sa ating APP4 Week 3 Agriculture. Ang ating aralin, wastong pamamaraan ng pagtatanim at pagpapatubo ng halamang ornamental. Layunin na isasagawa ang masistemang pangangalaga ng tanim kagaya ng pagdidilig, pagbubungkal ng lupa, paglalagay ng abono, paggawa ng abonong organiko at iba pa. Para simulan ang ating aralin, atin munang subukin ang inyong nalalaman tungkol sa ating aralin. Basahing mabuti at sagutin ang sumusunod na tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Narito naman ang susi sa pagwawasto. Magaling mga bata, naway madagdagan pa ang inyong kaalaman tungkol sa wastong pangangalaga ng pananim. Sa ating aralin, ating sasagutin ano ang kahalagahan ng wastong pamamaraan ng pagdidilig ng halaman. Bakit kailangan bungkalin ng lupa? Ano ang mangyayari sa halaman na nilagyan ng abono? Posible bang gumawa ng sariling abono? Sa masistemang pangangalaga sa tanim, ating aalamin ang wastong paraan ng pagdidilig ng halaman. Diligan ang mga halaman araw-araw sa hapon o sa umaga. Ingatan ang pagdidilig para hindi masira ang mga tanim na halaman. Iwasang malunod ang mga halaman, lalo na yung mga bagong lipat na punla. Iwasan ang malakas na pagbuhos ng tubig. Kung ang gamit mo ay regadera, kailangan iyong maliit lamang ang butas. Upang manatiling mamasa-masa ang lupa, diligan ang lupang nakapaligid sa tanim. Kahalagahan ng pagbubungkal ng lupa. Madaling dadami ang mga ugat ng tanim. Madaling marating ng tubig ang mga ugat. Higit na lulusog ang halaman kapag maraming ugat. Maluwag na nakakapasok ang hangin sa halaman. Bungkalin ang lupa kung ito ay mamasa-masa. Ito ay ginagawa kung hapon o kaya sa umaga. Gawing katamtaman ang pagbubungkal. Dapat bungkalin na mababaw lamang ang mga halamang ornamental. Kahalagahan ng paglalagay ng abono. Ang abono o pataba ay mahalaga sa mga pananim. Pinagyayaman nito ang lupa upang maging sapat ang sustansyang taglay ng lupa na kailangan ng mga ugat ng pananim. Bagamat may mga di-organikong pataba, ay higit na iminumungkahi ang paggamit ng organikong pataba dahil mas ligtas ito at mura. Ngunit hindi lamang basta maglalagay ng abono ang kailangan upang lumaking malusog ang mga halaman. Kailangan din ng wastong kaalaman sa pagpili ng pataba at paggamit nito. Ang patabang galing sa mga bagay na buhay ay ihinahalo sa lupa. Ang paraan ng patabang galing sa mga bagay na walang buhay naman ay nakasulat sa pakete ng pataba. Kailan dapat maglagay ng abono? Ang pataba ay maaaring ilagay bago magtanim, habang nagtatanim o pagkatapos magtanim. Ngunit ang pinakamagandang panahon ng paglalagay ng pataba ay habang maliit pa ang tanim bago ito mamunga. Sa panahong ito, kailangan tanim ang sustansya mula sa lupa. Tandaan, sa paghahalaman, kailangan ang wastong paghahanda ng lupang taniman tulad ng pagbubungkal ng lupa, pagdidilig at paglalagay ng organikong abono upang maging mataba at malago ang mga pananim. Isa itong magandang sistema sa pangangalaga ng halaman dahil nagkakaroon ng sustansya ang lupa na kailangan ng pananim.
Ngayon, tignan natin mga bata ang inyong natutunan mula sa ating aralin. Sagutin ang mga sumusunod na pamamaraan ng paglalagay sa pamamagitan ng paglalagay ng T kung tama at M naman kung mali. Narito naman ang inyong susi sa pagwawasto. Magaling mga bata, nadagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa pangangalaga ng mga halamang ornamental. Para sa inyong gawain, gawain sa pagkatututo, nasa pahina 27. Pagsunod-sunurin ang mga larawan ayon sa tamang pamamaraan ng paggawa ng compost pit sa pamamagitan ng bilang 1 hanggang 6 sa loob ng kahon. Gawin niyo ito sa inyong sagutang papel at i-turn in sa inyong Google Classroom. Hanggang sa muli mga bata, huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel, mag-like, comment at mag-share. Maraming salamat! Hanggang sa muli!